Okay, quick update tayo sa BTC. So, patulog na ako, no? Pero napansin ko, mukhang nagbe-breakdown tayo. So, meron tayong basa dito na may potential tayong completion ng fifth wave dito. So, mukhang meron tayong invalidation ng gantong klaseng wave count. 1, 2, 3, 4, 5, no? At ang kinakalabasan, nagkaroon tayo ng lower low, which is hindi dapat nangyayari kung mayroon tayong fifth wave. Pero mapapansin natin, nagkakaroon tayo ng some sort of uh, falling wedge, no? Falling wedge of some sort. So, kakaano lang nito, kaka-wick down lang nito. So, nilapag ko agad to, no? Kakalapag ko lang nito actually. So, meron tayong hindi pa natin sure, no? Hindi pa natin sure kung tutuloy-tuloy na to the downside kasi na-break na rin natin ang swing low na to, no? Which is bearish to. Napaka-bearish na ito kapag na-break natin ang swing low na to. So, magkakaroon tayo ng some sort of uh, change of character, kumbaga. Meron tayong high, meron tayong low, meron tayong some sort of higher high, higher low, higher high, pero meron tayong lower low. So, eventually, mag-aaroon to ng some sort of bounce, no? Na mag-aaroon ng lower high, then babagsak tayo most likely. So, meron tayong nag-aaroon tayo ng signs of weakness at signs of, ano bang tawag dito? Downtrend. Hindi pa siya 100% downtrend. Pero nga, last update natin, no, napag-usapan natin sa mga moving averages natin sa 4 hours, nakakita tayo ng medyo significant downtrend dito, no? So, ina-expect natin sa last update natin, magkakaroon tayo ng bounce dito sa part na to, no? Magkakaroon tayo ng ABC correction na abot tayo siguro ng mga bandang ganito, no? Ang itsura parang ganyan, A, B, C, then mga 44K or mga basically mga bandang 46K, 45K area, no? Na possibility mangyari. So, nag-iiba ang pananaw natin dito kasi nagkaroon tayo ng lower low. At ito, no, isa sa mga invalidation na dapat magpa-pump siya. Ito, dapat magpa-pump siya kapag nakabalik tayo ng some sort of ang tawag dito, some sort of overlaps, no? So ito is pala to sa mga overlaps, no? Hindi natin masyado napansin tong overlap na to, which is nag-i-indicate na dapat hindi tayo masyadong nag-overlap or hindi tayo nakakita ng gantong overlap kapag nagkakaroon tayo ng final structure na 5 waves dito. Okay? So, nakakita tayo ng sign na mukhang ibang structure ang gagawin niya. Okay, so ang nakikita natin sa ngayon, so ito nagdadump si BTC sa ngayon, no? So ma-expect natin kung babagsak man tayo for some sort of push down dapat dito sa mga area to sa 39k 500, 39,500 hanggang 39,800 dapat mag-bounce tayo dyan sa mga area yan. So meron tayong potential na push to the downside. Hindi nga lang to perfect kasi ang fifth wave natin hindi natin sure kung dito siya, no? Pero most likely meron tayong 5 wave count dyan na anong tawag dito na overlapping. Ang kakalabasan, magkakaroon tayo ng ending diagonal. Okay? So meron tayo dito of some sort, meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave. Expect natin dito mahinang fourth wave at fifth wave. Ganito ang kakalabasan na most likely na mangyayari in case hindi tayo magbe-breakdown dito, in case hindi tayo magbe-breakdown, no? Lalo na kapag naka-reach tayo, pag dito naka-reach tayo, medyo hindi na valid tong 1 2 3 4 5 na to. So medyo maaga kong tinita to, hindi pa siya nakakarating dito sa mga part na to, pero ina-expect ko dapat magba-bounce siya dito sa mga area to. Okay, so medyo may long ako dito, nabingwit na, okay lang. Dito sa part na to, hindi na ako maglulong, no? Ang next long ko most likely mga banda dito, hindi ko sure kung saan banda. Mahirap mag-take position dito sa mga part na to kasi ang kakalabasan puro bull swing failure to, no? Kakalabasan alisin natin to muna saglit. Kakaroon tayo ng swing failure dito. Swing failure possibly hindi nga lang nangyari, so ang hihintayin natin to mag-close. Mukhang mag-close below to, no? Mag-close below. So, meron din dito, potentially, kung dito na siya, dito, aangat tayo, tapos babagsak naman tayo for liquidity grab, then potentially mag-push up. So, meron tayo dito na break natin at mukhang hindi magandang sign to, no? So, may possibility possibility hindi mangyari itong 1, 2, 3, 4, 5 na to bago tayo magkaroon ng
some sort of ABC correction, ABC na ganyan. Sa nakikita natin, mukhang delikado. Mukhang delikado to, no? Nasa 39,820 na. At dapat ang kakalabasan may ending diagonal na falling wedge of some sort, no? So, abang tayo ng abang. So, tignan lang natin kung saan ang possible na push na ito since meron tayong some sort of fibs dito na pwede natin gamitin. So, meron tayong first wave, second wave, third wave. So, ito ang third wave, no? Teka lang ha. So, fourth wave, fifth wave. So, ang kakalabasan dapat dito. Teka lang ha. 3, 4, then 5 dapat 1.272 hanggang 1.618. Na ganito pala, hindi pala dapat fib extension dapat ganito, no? So medyo lagpas tayo ng 1.618. So kung babagsak man tayo ng ending diagonal, mukhang aabot tayo ng mga bandang 2.272 dito sa mga area to. So 39k area. So ang next target kapag hindi na nag-hold ang 1.272, ito na most likely, no, ang 2.272. Check natin, meron pa bang isa pang fibs nito. Tignan natin. So kung dito tsaka dito 1.618 ang target ng third wave, tama naman. So dapat ang galaw na nito ng fifth wave 618 na, no? 0.618 sa 1, 3 at 4. Tama ba to? 1, 3 at 4 ba? Nakalimutan ko na. 1, 3 at 4. So hindi ko matandaan ng maayos, no? Pero makikita natin. So baguhin lang natin to, ha? Gawin nating nasaan na yung ito? Gawin lang nating gold tong nasaan na yun? 618. 0.618. Gawin lang natin yellow o kaya gold. Okay? So most likely ang sunod na target nito, kung gantong klaseng fib extension ang gagamitin natin na 1, 3, 4 na wave count, most likely dito sa 39k area. Okay? So andun din siya sa sa 2.272 na ganto, no? Iyan. So basically ito lang, ha. Uusog natin to the right para makita natin. Yan, dito sa area to. Labas 2.272. Ito 0.618 ang fib extension. So kailangan natin mag-ingat kung magbabounce man tayo sa 39k, hindi natin sure. Kasi meron tayong pinag-uusapan dito last time, siguro mga matagal-tagal na meron tayong tawag dito, distribution schematic, no, kumbaga. So meron tayong upthrust, actually buying climax, upthrust after distribution, tapos magkakaroon tayo ng consolidation of some sort dito na sign of weakness to, no? Sign of weakness yan, na meron tayong low, some sort of lower low dito. Yan, then magbabounce tayo sa mga area na to, dito sa ito, no? Basically dito sa mga area na to, na magko-consolidate tayong ganyan, then potentially dumire-diretso to the downside. Okay? So baka hindi na tayo makakita ng bounce pa. Okay? Which is mas malalang klaseng bearish sign, kumbaga. Okay? So medyo medyo delikado. Hindi ko na-expect na hindi tayo mag-correct dito. Makikita natin, no, meron tayo dapat some sort of corrective move dito, pero hindi kompleto to. So kung titignan natin hanggang dyan, hanggang dito, no, 236 hindi to target ng second wave, no. So hindi ko sure kung kailangan pa natin ng extra pang data, pero hindi nagbibigay ng magandang sign to na dito lang tayo nagre-reject. Okay? So in terms of impulse wave theory, dapat dito tayo nagre-reject dito. Okay? So kung hindi diyan nagre-reject ang BTC at hindi tayo naka-recover dito sa mga area to, may possibility na mas malalang klaseng bagsak to at baka hindi siya corrective move to the downside. May chance, ha?
tumataas yung probability na yun. So hindi ko expect yun kasi medyo nasa side tayo ng bullish na correction na ganito, no? Ganito lang gagawin dapat. A, B, C na ganyan lang ang gagawin. Pwedeng 35k, pwedeng 33k, pero hindi natin nakita tong part na to. Okay? Which is delikado. So ibig sabihin baka mas malalim to na since dito sa mga bandang to ang potential first wave, mahinang second wave, most likely baka di iriritas lang to, no? Baka iriritas lang to. Double check nga natin. So 39k, no? Lagay natin sa 39k. Ayun, sakto. Ando dun sa 0.5, no? Possible na dito lang mag-reject din. Tsaka tayo babagsak na mas matindi. Okay? So kailangan natin mag-ingat. So ano pa ba? Meron pa ba tayong makikita ditong idea? DXY. Si DXY kita ko pa. Si S&P 500 parang ATH na, o ATH naman si S&P 500. So bakit kaya si BTC bagsak, no? Hindi natin alam. Pero meron tayong yun nga, distribution schematic. Tignan natin ng RSI natin, hindi na bullish divergence to. So meron tayong maliit na type of bounce dito na hindi nag-fruition yung abang natin na C wave. So most likely 53535 to na 1 2 3 4 5. Ito na yung ABC niya. Alabasan. Then meron na naman tayong maganda tayo, zoom in tayo sa gata. Yan. Meron tayong 1 2 3 4 5 of possibility move dito. Then ABC ulit, ABC. Then 1 2 3 4 5 na final. excuse me. Final wave ulit dito. Then push to the upside, most likely na magbe-break of some sort. So ang height niyan mga ganito lang siguro. So kung magbe-breakout man tayo, most likely mga banda dito, no? Or teka, paano kaya to? Tama ba tong opening lang dapat ba? O baka ganito to? Double check lang natin, So in-expect ko dapat mga banda dito, no? Teka lang, So baka ganito. Since hindi to part ng since third wave to, at dito yung first pivot point, most likely dapat ganito ang itsura. So tama kaya to? So sabihin natin mga banda dito siya mag-breakout. So maaarating lang siya, maaabalik lang siya dito sa mga area to, no? So ando dun siya sa area na possible mag-reject, no? So alisin ko lang tong isang linyang to, Yan. So 39k ulit, no? Ulitin natin, mula dito sa taas papunta dito sa ilalim, 39k. Isakto natin 39k. Yan. O 38,994. Makita natin kung saan siya possible mag-bounce. Exactly sa 0.5. Okay? So ito ang nakikita natin, na kung babagsak man tayo or gagawin niya ganito, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5, dapat dito tayo magre-reject. So bumababa yung natin, bumababa ang rejection area natin. Ibig sabihin palakas ang bears dyan nakakalabasan. Okay, so medyo delikado, ingat tayo. Siguro yung lang update natin, patulog na kasi dapat ako, pero gusto ko lang i-update kayo bago ako matulog in case na naghahanap pa rin kayo ng long dito. Medyo delikadong mag-long dito sa part na to. Okay, kasi pwedeng dumire-diretso yan, or sabihin natin mag-long nga kayo dito, magko-correct ng ganyan, pero babagsak lang ulit yan. Okay, babagsak lang ulit. So medyo hindi recommended mag-long dito sa part na to, at least sa nakikita ko. Okay, so may bago tayong some sort of structure. Meron tayong 5 3 basically 5 3 5 3 5 potential. Okay, so nung nag-breakdown tayo dito, ito, nag-breakdown tayo dito, malakas yung candle na to, na nag-i-indicate na okay, medyo hindi gantong klaseng hindi gantong klaseng correction ang gagawin natin. Most likely potentially falling wedge na ganyan. Okay, so ito, ihintayin natin to kung mag-wick down lang ba to or dire-diretso, no? So ingat tayo, ingat. Mukhang ito, malaking indication kasi ito ng topping pattern.
na napakalaki ng wick to the upside. So, ang susunod na mga targets yan most likely dito na sa mga ano, no, kung babagsak, kung dediretso na tayo, ha, dito na sa mga area to agad ang sunod. Pero kung hindi pa, ito actually no, 39,600, 676. Delikado na to, no? Delikado na to. So, dapat dapat mag-week lang to. Pero kung hindi, most likely dediretso na to at yung susundan niya yung yung distribution schematic, no? Na ganyan, higher high, higher low, higher high, tapos yung consolidation sa loob bago sa breakdown. Okay? So, di ko nga lang na pull up yung yung itsura ng distribution schematic, pero pinakita ko naman sa mga previous videos ko yun. O kaya Google yun lang, schematic number 2, distribution schematic number 2 ni Wyckoff. Okay? So, i-search yun, sign of weakness tong part na to. Sign of weakness kasi nag-breakdown tayo. Okay? Sign of weakness, potentially makaka-expect tayo ng ganyan. Then at least sa Wyckoff distribution schematic hindi nagba-bounce to, hindi nagba-bounce. Ang gagawin, dumidiretso agad to the downside. So hindi natin alam. Okay? So medyo pangit na sign to na ganito kalakas ang candle na to, lalo na kinuha ang liquidity nito pero hindi tayo nagba-bounce. Okay? So delikado. So ingat lang tayo at masasabi ko, hintayin natin kung ano mangyayari sa BTC. Okay? Kasi mukhang kailangan pa natin ng bagong data. Makikita natin yung na-TA natin dito, ini-invalidate niya agad, no? Medyo ini-invalidate na niya. Okay? So, hindi natin sure kung mag-ano to o magbabounce pa to. Lalo na sa 39,500, no? So, kapag hindi nag-bounce sa 39,500, diretso 39K, 38K agad to. Okay? So, yun lang. Ingat sa trades at GG's boys.